DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po Pilipinas. Ngayon po ay araw na tayo ng Biyernes. Thank God it's Friday, December 20, 2024. Inyo pa rin pong makakasama sa ngalan ni Kuya Angelo Palmones sa mga maiinit na mga balita at talakayan. Ito po si Yuel Reyes. Umaga Pilipinas Headline. Sa ulo ng ating mga balita, 2025 National Budget, posibleng malagdaan ni PBBM bago matapos ang taon. Vice President Sara Duterte sinampahan ng ikatlong impeachment complaint. First Family o si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak sa Baguio City magpapasko. Bagong Air Force Chief itinalaga ni PBBM, nagawa naman ni outgoing Chief Lieutenant General Pareño sa Philippine Air Force, pinuri. Import ban sa mga buhay na baka at mga produkto mula sa Japan, ipinag-utos ng Department of Agriculture. At low pressure area sa Surigao del Norte, posibleng maging bagyo ngayong Biyernes. Magandang umaga Pilipinas Headline. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 20 na sa buwan ng Disyembre 2024. Sa ngalan ho ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, inyo pong makakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito pa rin sa DZRH. Live tayo napapakinggan via DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din sa 18 relay stations sa iba't ibang himpilan ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din po tayo sa ating cable channel, simulcast sa DZRH Television, sa DZRH Channel 18 at sa higit 1,000 pang cable operators sa buong Pilipinas. Sa detalye po ng ating mga balita. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 8 minuto na po makalipas ang 4:00 ng umaga. Gising na, bangon na, kape-kape na. Magandang umaga Pilipinas. Una ho sa ating mga balita, inaasahang magiging bagyo ang low pressure area na nasa Surigao del Norte. Ayon sa DOST Pag-asa, malaki ang tsansa ng LPA na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Noong Miyerkules, ang tropical depression Kerubin ay humina at naging LPA, ngunit malaki ang posibilidad na uli itong ma-develop bilang bagyo. Uling namataan ng LPA sa layong 220 kilometro silangan ng Surigao City. Dahil dito asahan ang malakas na buhos ng ulan sa mga lalawigan ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sinabi ng Pag-asa na malaking bahagi ng bansa ang uulanin, kabilang ang Metro Manila, epekto po naman ng amihan at shear line. Magandang umaga Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na mapipirmahan na ang 2025 National Budget bago matapos ang taon. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na hindi pa siya makapagbibigay ng eksaktong petsa kung kailan ito malalagdaan. Mukhang matatagalan pa raw kasi ang kanilang pagbusisi sa 2025 National Budget dahil kinakailangan tingnan maigi ang maraming pagbabago mula sa budget request ng iba't ibang ahensya. At dahil aprobado na ito ng Bicameral Conference Committee, veto power na lang ang maaari niyang gawin para mabawi ang kontrol sa spending program. I
want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Maganda umaga, Pilipinas! Sa kaugnay na balita, inanunsyo ni PBBM ang kanyang plano na i-veto ang ilang line items sa inaprobahang BICAM 2025 budget. Ito ay sa halip na ibalik ng palasyo sa Kongreso ang panukalang budget para ayusin. Paliwanag ng Pangulo, hindi na maaaring ibalik pa sa Kongreso ang panukalang budget dahil tapos na itong gawin. Samantala, 11 minuto ho makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na ho, gising. Pinasalamatan ni Senadora Amy Marcos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapaliban nitong lagdaan ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon sa presidential sister, mismong si Pangulong Marcos ay nagdududal sa laman ng niratipikahang budget ng Bicameral Conference Committee kung saan nawalan anya ang mga prioridad ng administrasyon. Sa kapihan sa Senado, tahasan niyang tinawag na very, very bad at labag sa konstitusyon ng proposed 2025 national budget. Muli ring umapila ang babaeng Marcos na balik ito sa BICAM upang mabusising maigi at maalis ang mga areglo at kontrobersyal imbis na idaan lamang sa veto power ng Pangulo. Kabado umano ang senadora na mali-mali ang ipinapayo sa kanyang kapatid, sabay na panawagan sa mga taga-palasyo na huwag ipahamak ang presidente. Alam naman anya ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nakasaad sa Article 14 Section 5 ng 1987 Constitution na sa edukasyon dapat nakalaan ng pinakamataas na budgetary priority. Tinapyasan kasi ng 12 bilyong piso ang budget ng Department of Education sa 2025 habang dinagdagan naman ng halos 289 na bilyon ang Department of Public Works and Highways. Inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi maalamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. Ang tinig po ni Senadora Amy Marcos. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, tiniyak naman ni PBBM na magpapatuloy ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng nagbabadyang pag-alis sa kanilang subsidiya ngayong 2025. Ayon sa Pangulo, mawalan man ng subsidiya o hindi ang PhilHealth, walang mababawas o magbabago sa kanilang serbisyo. Sa katunayan anya, padadamihin palalo ng gobyerno ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth para sa mga miyembro nito. Ito ang tiniyak ni PBBM sa gitna ng mga agam-agam na maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth dahil sa inaprubahan ng BICAM na zero subsidy sa state insurer ngayong 2025. Huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang pusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. 14 na minuto ho makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising ho, gising! Magandang umaga, Pilipinas!
Upang lalo pang mapadali ang serbisyo para sa mga pasyenteng mahihirap, inanunsyo ni Senator Bongo sa pagdinig ng Senate Committee on Health na ang guarantee letters mula sa DSWD ay maaari nang ma-avail sa Malasakit Center. Ayon kay Go, mag-i-issue na ng GL o guarantee letters ang DSWD para sa mga hihingi ng medical assistance sa lahat ng Malasakit Centers sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nirevise na nito ang isang memorandum circular ng ahensya para formal nang maging available ang medical assistance funds nito sa mga pasyenteng dudulog sa Malasakit Centers. Ayon kay Senator Bongo, na kinikilalang arkitekto ng Malasakit Centers program, malaking bagay sa mga pasyente na hindi na nila kailangan pang magpunta sa regional offices ng DSWD para makakuha ng medical assistance. Tugma raw ang hakbang na ito sa layunin ng Malasakit Centers na ilipat ang serbisyo ng pamahalaan lalo na sa mga kapos sa panggastos. So hindi po totoo na walang pondo po para sa mga indigent patients ang DOH. Meron po, ano dun yung medical assistance, yung PhilHealth benefit nila. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa lahat ng malasakit offices. So napakahalaga po yung ambag-ambag ninyo. Napakahalaga po dito yung konsensya ninyo. Ang dinig ni Senator Bongo. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto ho makalipas po ang alas 4 ng umaga. Ngayon pa rin pong December 20, 2024. Ito po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Sa iba pa nating mga balita, iniharap na sa Kongreso ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawang grounds sa pangatlong reklamo laban sa pangalawang Pangulo ang pagtataksil sa tiwala ng publiko at katiwalian. Inihain ito ng grupo ng mga abogado at kaparian na nagugat sa hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds ng OVP. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, abogado ng mga complainant, ang kanilang impeachment complaint ay batay din sa naging investigasyon ng House Good Government and Public Accountability Committee. Sinabi ni Ligutan na ang paggamit ni Vice President Sara ng kahina-hinalang mga pangalan sa pagtanggap ng kanyang confidential funds ay indikasyon na may nangyaring milagro sa paggamit ng kontrobersyal na pondo. Ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara ay inendorso nina Camarines Sur Representative Gabriel Bordado at House Deputy Minority Leader Lex Anthony Colada ng Ambis OWA Party List. Samantala, balitang Malacanang ulit sa Baguio City, magdiriwang si Pangulong Bongbong Marcos ng Kapaskuhan kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi naman daw siya magtatagal doon at babalik din sa Maynila. Ayon kay Marcos, marami siyang ginagawa kaya hindi siya pwedeng lumayo sa Maynila. Nais din daw sana niyang makasama ang ibang kapamilya pero masyado raw busy sa kanilang pinagkakaabalahan. On Christmas Day, I'll be in Manila, but I'll go to Baguio. But after that, we haven't really decided sa family. Lahat busy. Itong, yung mga anak ko, hindi ang hirap ng hilayan. Marami silang mga pinaplano. But maybe the First Lady and I will spend a little quiet time. So just to make sure... Samantala, fully booked na ang mga air-conditioned buses pauwi ng probinsya 5 araw bago ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mula December 19 hanggang December 30, fully booked na ang mga air-conditioned buses patungong Camarines Norte. Fully booked na rin ang mga aircon bus mula December 21 to 23, papuntang Camarines Sur at sa Legazpi naman ay mula December 20 hanggang 29. Gayunman, pwede pa rin makasakay ang mga pasahero sa mga ordinaryong bus. Inaasahan pong aabot sa 150,000 mga pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange simula ngayong araw. Ito'y matapos makapagtala ng 70,000 pasahero ang PITX kahapon. Ilang mga pasahero na rin ang naubusan na ng air-conditioned bus na masasakyan, lalo na ang mga biyaheng Bicol. Pero sa kasalukuyan, sapat naman ang mga ordinary bus na bumibiyahe patungong Southern Luzon.
Ang atin hong oras, 19 na minuto na, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inyo pa rin hong nakakasama si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. 4:19 ng umaga. I seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Oy, good morning ho, good morning, good morning. Gising na ho, bangon na ha. Baka may mga nalilate pa dyan, mga nilalamig pa. Ang hirap bumangon ngayon. Napakalamig ng panahon at masarap magkape-kape. Pero sa mga bawal ho, yung tolerance ho natin sa caffeine, ingat-ingat pa rin ho. Mag-holiday season ho, kainan na naman ng mga bawal. Yan ho ang paalala sa atin ng mga health expert. Grace Tabuy ng General Trias sa Cavite, magandang umaga po. At sa mga nakikinig sa atin dyan sa Naik Public Market, magandang umaga. Who's talking this and that? Oy, may paalala ho ang PITX na banggit natin kanina, yung influx ng mga pasahero na inaasahang aabot ng 150,000 simula ho ngayong araw. Kahapon ang naitala daw sa PITX, ito ho yung mga foot traffic, yung bilang ho ng mga pasahero na nagtutungo ho dyan. PITX ho, yung terminal dito ho sa may Paranaque, na connected ho ang LRT 1. Ngayon din ho ang iba't ibang mga bus na bumibiyahe saan mang sulok ng Pilipinas. At kahapon 90,000 ang foot traffic na naitala. Siguro yung mga biyahero rin ho natin, hindi lang yung pera ang kailangang ihanda, kundi pati na rin yung inyong mga sarili. Asahan nyo na ho talagang ngayong panahon na to, marami mga maiinit ho ang ulo. Kagabi pa nga lamang ho, habang chill na bumibiyahe tayo, meron hong nagkagit-gitan lang ng konti. Nagkagit-gitan lang ng konti tapos nagduruan na, nagagaganon na. Ganun ho talaga panahon ngayon, kasi sobrang traffic, sobrang dami ng mga sasakyan. Ay nako ho, pero dagdag na pasensya ho ang kailangan, lalo na ngayong Disyembre, maraming tao ang nasa kalsada. At binabanggit natin yung PITX, maraming mga nagrereklamo sa mga kababayan natin na bumibiyahe pa Bicol na natatraffic. Kahapon may natatanggap tayong ulat na 5 hanggang 6 na oras yung ibinabiyahe kanilang traffic sa kalsada. May paalala ho, inilabas ang Land Transportation Office dyan ho sa Bicol. Ang sinasabi ho ng LTO Bicol, nasira ho pala ng bagyo. Yun hong mga nakalipas na pag-ulan, yun hong bahagi ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Dulot ho ng malalakas na pag-ulan, bahagi daw ho ng kalsada ang nasira at isang kalsada lang o isang lane lang ang nadadaraanan. Nagsasagawa na rin ho ng road reblocking at yun ho ang idinudulot ng napakabagal na daloy ng trapiko. Kaya inabisuhan ho ang lahat ng mga motorista. Ito ho, ayon ho ito sa LTO Bicol, na asahan ang lahat ng mga motorista na magmumula ng Manila patungong Daet, Camarines Norte ay impassable ho. Yun hong kalsada sa Labo, Municipality of Labo, dahil sa erosion. Yun hong mga alternative routes, magtanong-tanong na lang ho doon sa lugar, lalo na ho sa mga locals kung saan posibleng dumaan dyan. Pero ang sinasabi ho ng LTO Bicol ay hindi na maaaring madaanan yung kalsada ho dyan sa may Municipality of Labo. At ang sabi naman ng PITX, bagamat may nasira hong bahagi ng kalsada dyan ho sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Norte o Camarines Sur, ay delay na ho at mas mahaba pa sa inaasahan yun hong inyong magiging biyahe. So kung dati mga nakailang oras lang ho kayo, expect daw ho na mas mas madadagdagan pa ang inyong travel time.
Kaya dagdag na pasensya rin ho ang kailangan. Sa kabila naman ho niyan, tiniyak namang PITX na sapat ang biyahe patungong Bicol Region. Yun nga lang ho, talagang asahan na ang extra time sa inyong pagbibiyahe. Magandang umaga kay Jaime Ta na ating suki. Ngayon din kay Oscar Mendoza. At sa mga nakatutok sa atin, tayo ay live na napapakinggan din ho sa DZRH News Facebook page at sa DZRH News Television YouTube channel. Estela Nunez, Vernilio Sianosa ng Silay City, Negros Occidental. Gayon din kay Leonard Habungan ng Tuguegarao City. Michelle Roque ng Caloocan, magandang umaga po. Ivy Gutierrez ng Pangasinan. Tesnada Rinaldo ng DRT. Doña... ano yung DRT? Doña Remedios Trinidad. Sa may Bulacan to, ano? DRT sa may Bulacan. Ngayon din kay Gerardino Quintanas, magandang umaga. Estela Nunez ng Nueva Ecija. Mga suki ho natin to na lagi nakatutok ho sa atin. Mari ho kayo magpadala rin ng mensahe ho sa atin sa ating text line 0919-282-6485 para ho sa inyong mga mensahe, mga pabate at kung may nais ho kayong idulog sa amin dito ho sa DZRH katulad ng traffic kahapon siguro hanggang ngayon. Ito nga yung binabanggit ho natin, mga kababayan natin na nagpapadala ng mensahe dyan ho sa mga bumibiyahe patungong Bicol Region ang nakakaranas daw ng 5 to 6 hours na matinding traffic. Ayan ho, nag-abiso, ulitin ko lamang, nag-abiso ang LTO Bicol tungkol ho sa nasirang kalsada kaya't isang lane lang ang nadadaanan. Magandang umaga, Pilipinas! Balita mula sa probinsya muna tayo, pamilya ng mga pulis na killed in action at mga nasugatan ng mga pulis dahil sa kanilang trabaho binigyan ng cash assistance ng PNP sa Northern Samar. Balita mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. Kasabay ng isang simpleng salo-salo sa Pasko ng kapulisan ng Northern Samar Police Provincial Office na tinatawag na Paskuhan sa Campo Delgado 2024 ay pinamahagi naman ng mga pulis sa kanilang nalikom na donasyon o pundo sa pamilya ng kapulisan na killed in action at mga sugatan ng pulis dahil sa kanilang trabaho. Isa ito sa highlight ng aktibidad ang distribution ng cash assistance at goods sa mga beneficiaries na tinatawag namang damayang may malasakit sa kapulisan program at wounded police officers sa mga police operations. Mismo si Police Colonel Director Sani Amingan ang nanguna sa pamamahagi pagbibigay ng nasabing goods at cash assistance sa nasabing mga pamilya. Bago ang distribution, nagkaroon muna ng misa sa loob mismo ng kampo. Ang Paskuhan sa Campo Delgado 2024 ay tinawag ng mga pulis na paraan ng pagpapasalamat at pagpapahiwatig ng pag-asa sa diwa ng Pasko. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH34 Jane Galit Bantayan. Samantala, binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontribusyon ni outgoing Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño sa talumpati ng Pangulo sa Change of Command at retirement ceremony nitong Huwebes. Kinilala niya ang legacy na iniwan ni Pareño sa pagpapalakas ng territorial integrity ng bansa at pagprotekta sa exclusive economic zone. The legacy of your leadership is etched in the achievements of the Philippine Air Force under your watch. By logging over 2,500 flying hours dedicated to external defense and conducting 450 maritime patrol missions, you have strengthened our nation's territorial integrity and protected our exclusive economic zone. these are not just records. They represent vigilance, determination, and an unwavering resolve to safeguard our airspace. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, samantala hinirang naman ng presidente bilang bagong hepe ng Philippine Air Force si Lieutenant General Arthur Cordura bilang kapalit ni Pareño. Magandang umaga, Pilipinas! Labas muna tayo ng ating himpilan. Malabon Congresswoman J. Lacson Noel, mister na si Florescio Noel at iba pa inireklamo sa ombudsman. Anong kaso yan? RH29 Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Ayuel. Sinampa ng reklamo sa tanggapan ng ombudsman na si Malabon na Congresswoman J. Lacson Noel, mister na si Florescio Noel at iba pa sa reklamong inihahin ng isang Rogelio Gumba
Sinabi niyang inutusan muna sila ni Noel ng pag-repack ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Ang mga nirepack na dinala nila sa headquarters ito sa Malabon. Ang mga bagong repack na family food pack ay inilagay umano nila sa plastic bag na ipinamahagi na mag-asawang Noel. Maliban man sa mga mag-asawang Noel, kasama rin sa reklamo ang isang kagawad ng barangay. Sa reklamo, inakusahan ng mga ito ng qualified theft at paglabag sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Una nang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na illegal ang pag-tamper at repacking ng family food pack. Hindi rin umano dapat bawasan ang laman ng kanilang ipinamamahaging ayuda. Wala pa namang tugon sa mga sumandaling ito ang kampo ng mababatas ukol sa naturang reklamo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Magandang umaga kay Ombudsman Uncle Sam Martires na kayo sa mga nakikinig sa atin baka may mga nakatatanggap po dyan na mga nirepack na mula sa food packs, sa family food packs ng DSWD. Yan kasi pag natanggap ninyo, nakabox yan. Tapos andyan na lahat. May bigas, may mga delata. Pagka nararamdaman yung parang galing to sa family food packs, mahigpit hong ipinagbabawal ng DSWD ho yan. Hindi ho dapat nire-repack yan, na dapat yan ipinamamahagi tuwing panahon ng kalamidad. Hindi dapat binubulat-lat tapos kukunin yung laman sa kanilalagay doon sa tote bag o di kaya naman na may pangalan ng politiko. Bawal ho yan. Sa inyo ho mga lugar, masipag ho ngayon ang ating Ombudsman Samuel Martires. Idulog nyo ho. Pagsumbungan ho natin at yung mga ganyang opisyal ng masampulan naman. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:34 na ho ng madaling araw. Gising ho, gising, gising, gising! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa mga balita, nakipagsanib-pwersa na ang social media platform na TikTok sa pambansang pulisya para labanan ang pagdami ng cybercrime cases ngayong taon. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Wallen Arancillo, isa sa talamak ngayon ang pang-i-scam sa online selling. Sa tala ng ACG o Anti-Cybercrime Group, umabot na sa kabuang 108 ang reklamo ang natatanggap ng TikTok hinggil dito ngayong 2024. Karaniwan anyang modus ay ang live selling na tila magagandang produkto pero kapag dumating na sa umorder ay palyado, peke o depektibo naman pala. Nag-request po ang TikTok na makipag-collaborate po sa atin and yun po, in-accept naman ng PNP Anti-Cybercrime Group at napag-usapan po it is to strengthen the cybercrime investigation at para ma-expedite or mas mapabilis po natin itong action na gagawin ni TikTok pag meron pong nabibiktima na gamit yung platform na ito. Ay, magandang umaga, magandang araw sa mga kababayan natin dyan sa Las Vegas, gayon din sa Los Angeles, California, kay Ramil Baldemor at Evan Lang, gayon din kay Anselmo Vidal. Magandang umaga ho, magandang araw. Samantala, limitado lamang sa paghabol sa online scam ang pakikipagtulungan ng pambansang pulisya sa social media platform na TikTok. Ito ang nilinaw ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Wallen Arancillo dahil patuloy pang inaaral ng legal team ang limitasyon ng sanib-pwersa sa harap ng mga security concern sa paggamit ng naturang app. Batid daw kasi ng ACG na ilang bansa ang nagbabawal sa paggamit ng app na TikTok, kabilang na ho ang Estados Unidos, at ito ay kinukonsidera rin ng PNP. Sa kabila nito, pumasok pa rin sa kasunduan ng dalawang grupo para habulin ang cybercrime incidents gaya ng online selling na napag-alamang hinahaluan na rin ng estafa. Lahat naman po kinukonsider ng PNP Anti-Cybercrime Group. And yun po sa ngayon, pinag-aaralan ng Legal Affairs Division po namin para malaman natin kung hanggang saan lang yung limitation, yung pagiging pag-collaborate natin sa kanila.
Sana hindi lang sa TikTok dahil maraming social media sites ang talamako ang scamming ho ngayon. Palagi na nga hong panawagan ho natin, hindi lang sana sa iba't ibang hindi lang sana sa TikTok, pati na rin lalo ho sa Facebook. Talamak yung mga gumagamit na mga AI generated, kinukuha yung video, picture ng mga kilalang personalidad, lalo na mga doktor. Kahit kay Doc Willie Ong may nakikita tayong ganyan. Tapos ay pagpopromote ng produkto na hindi naman lisensyado sa Food and Drug Administration. Nako ho. Samantala, nagbenta naman ng high-power gun arestado sa bypass operation sa Hermosa, Bataan. RH 37, Danny Kumilang. Danny? Kalaboso ang isang lalaki matapos masakot nito sa illegal na pagbebenta ng high-power gun sa Barangay Sacrifice Valley, Hermosa, Bataan. Sa ulat kay Bataan Provincial Director Colonel Parmertria sa Campep si Cirilo Tolentino, lungsod ng Balanga, nakatanggap sila ng umano'y nagaganap na illegal na bentahan ng baril. Kaya agad bumuo ng isang transaksyon sa sospek at ikinasaang bypass operation na nagresulta ito ng pagkakahuli sa naturang sospek. Nakumpiska rito sa nadakip ang isang Thompson submachine gun caliber 45 at isang magazine na may lamang 4 na bala. Nabawi din sa naarestong suspect ang 10,000 piso na ginamit na mark money. Ang suspect ay nasa kustodiya na ngayon ng Hermosa PNP at sasampan ito ng mga reklamong kriminal kaugnay sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:39. Number 1. Wala pa rin hong nakakahula. Mahiwagang tunog. At yan ho ang ating mahiwagang tunog. Wala muna tayong clue dahil wala pa, nagsa-stretching pa, nagpapahinga pa si Kuya Angelo Palmones. Pero ang inyong sagot at inyong hula ay padala lamang ho sa 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho ang ating text line sa mahiwagang tunog, 0919-282-6485. Sa inyong pagte-text ay itype ang empty space name, inyong pangalan, space address at inyong tamang sagot. Muli ipadala lamang sa 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, Fernando Manganti ng Bulacan, good morning. Gayon din kay Sergio Pangilinan. Binabati si Kapitan Rod Juan ng Talavera, Nueva Ecija at ang kanyang misis na si Nenita Pangilinan. Sa iba pa ho nating mga balita, nagpatupad ng temporary ban ng Department of Agriculture sa importasyon ng mga buhay na baka at buffalo, gayon din sa produkto ng mga ito mula sa Japan dahil sa pagkalat ng Lumpy Skin Disease o LSD. Sa inilabas na Memorandum Order 57, sinabi ni Secretary Kiko Laurel na ang import ban ay lubhang mahalaga upang protektahan ang populasyon ng mga lokal na baka at water buffalo mula sa LSD virus. Ang naturang virus ay isang sakit mula sa umaatake sa mga baka na karaniwang nagdudulot ng matinding komplikasyon o pagkamatay. Ang mga sintomas ay lagnat, mga bukol sa balat at laman loob, matinding pagpayat, pamamaga ng kulani at pagtutubig ng balat. Iniulat ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan ang pagkalat ng LSD sa World Organization for Animal Health nitong November 15, 2024 kung saan natukoy ang mga apektadong lugar sa Maybaro at Fukuoka. Ayan ho. Bukod sa mga buhay na baka, water buffalo at produkto ng mga ito, kasama rin sa ban ang unpasteurized na gatas at milk products, embryo at similya na ginagamit sa artificial insemination. Gayunman, may ilang produkto ang hindi kasali sa ban.
Basta masigurong nakatugon ang mga ito sa Philippine Import at Health Standards, kabilang dito ang skeletal muscle meat, casings, gelatin at collagen, gayon din ang talo o mantika, koko at sungay, blood meal at flour, buto ng baka, balat at pasteurized na gatas. Ang mga pag-iingat na ito ay layuning mabantayan ang livestock industry ng bansa mula sa posibleng banta ng pagkalat na LSD virus. Alas 4:45 na ho ng umaga, sa iba pa nating mga balita. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng bagong Philippine Polymer Banknotes pagdating sa security features nito. Kasabay ito ng pagpapasinaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa First Philippine Polymer Banknote Series. Kabilang dito ang 1,000 na nauna nang nailunsad noong Abril 2022 at ang mga bagong denominasyon na 500 pesos, 100 at 50. Ayon kay Marcos, sumasalamin sa katatagan at pagunlad ng Pilipinas ang bagong disenyo ng salapi. Nagpapakita rin anya ito ng matagumpay na sirkulasyon ng 1,000 polymer bill noong 2022 at pakikipagsabayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa na gumagamit na ng polymer banknotes. Another key advantage is security. Counterfeiting has always been a problem for economies around the world, but polymer banknotes are a notable progressive change. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Notably, countries like Malaysia and Vietnam have seen significant drops in counterfeiting after switching to such polymer notes. By upgrading our currency, we are making sure that every hard-earned peso stays safe, whether it is saved, whether it is spent, or whether it's invested. We are already familiar with the 1,000 peso polymer banknote. It carries the image of the Philippine eagle, a bird that most of us may never see in the wild, but whose story is deeply embedded in our own. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 4:47 na ho. 13 minuto na lamang bago alas 5 na umaga. Gising na ho, gising, late na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Kinastigo ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang Department of Health dahil sa kabiguan na mabigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth sa 2025. Binigyan din ni Lee na hindi mangyayari ang problema kung naging maluwag ang pagpapalabas ng pondo para sa kapakanan ng mga miyembro ng PhilHealth. Ayon sa kinatawan, malaki ang pananagutan ni Health Secretary Ted Herbosa dahil bukod sa pagiging chairman of the board ng PhilHealth, ang DOH ang pinuno ng Benefits Committee ng State Insurance Firm. Ipinahayag ni Lee na inalisan ng subsidy ang PhilHealth dahil maliban sa sobrang pondo, nasa pag-iingat din ng ahensya ang unused fund na dapat sana ay nakalaan para sa dagdag na benepisyo. Ang nabanggit na kongresista ang unang nagbunyag na nasa mahigit 500 bilyong piso ang nakatenga sa bank deposits ng PhilHealth. Samantala, para sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, ang isinusulong na ayuda ng Kamara. Iyan ang depensa ni House Speaker Martin Romualdez sa mga bumabatikos sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP na may alokasyong 26 na bilyong piso sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget. Sa mensahe ni Romualdez sa pagsasara ng sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso, sinabi niya na handa ang administrasyon na ipakita kung saan napunta ang bawat sentimong inilalaan para dito. Iginiit ng House Speaker na lahat ng programa nila ay totoong may benepisyaryo, may totoong resibo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Ang dinig ni House Speaker Martin Romualdez. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, inihalintulad naman ni Senadora Amy Marcos sa pandemya
ang kawalan ng alokasyon para sa kalusugan ng sambayanan sa ilalim ng 2025 proposed budget. Ayon kay Senadora Amy, mas maraming buhay ang nakalagay o nalalagay sa peligro, maraming nababagabag at nagkakasakit na nauuwi niya sa tiyak na kamatayan. Inuusisa ngayon ni Senadora Amy Marcos ang mga kapwa mambabatas kung wala nga bang nangyaring himala sa niratipikahang proposed national budget ng Bicameral Conference Committee. Ito'y matapos alisin ng Kongreso ang 74 na bilyong pisong subsidiya ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa susunod na taon. Idiniin ni Senadora Marcos na kung tatanggihan o kung katangahan at kabuktutan na ng mga namamahala sa PhilHealth ang problema at dahilan ng mga pag-aalis ng budget nito, mali naman yatang solusyon na parusahan ang mga naghihikahos na pasyente at i-zero ang mga nabubulok ng ospital. Nang dahil anya sa bilyones na alokasyon sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP, ang mahihirap na pasyente ang nagdurusa at kinakailangan pang pumila at lumuhod sa ilang sikat na ospital. Una na ring inupakan ni Senadora Amy Marcos ang pagbabalik ng Kongreso ng 26 na bilyong pisong budget ng AKAP program na dati nang nakaladkad sa Peking People's Initiative para sa charter change. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Ang tinig ho ni Senator Amy Marcos. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto bago mag-alas 5 ho ng umaga, pinuri ni Senator Bongo, Chairman ng Senate Health Committee at kilala sa kanyang Health Reform Crusade ang Department of Health sa kanilang advisory na nagbibigay diin sa patuloy na pagbibigay ng tulong pinansyal at medical para sa mga mahihirap at mga pasyenteng financially incapacitated o walang kakayahan. Ang nasabing suporta ayon kay Senator Bongo ay isang lifeline para sa milyon-milyong Pilipino na nahihirapan sa gastusing medikal. Sa public advisory ng DOH noong December 17, muling pinagtibay ng ahensya ang pangako nitong pondohan ang mga medical assistance program batay sa Republic Act No. 11463 o mas kilalang Malasakit Centers Act of 2019. Dahil dito ang mga nangangailangan ay maaaring humingi ng medical assistance sa mga registered social workers sa mga malasakit center ng ospital na mayroon nito. Binigyan din pa ni Senator Bongo, principal author at sponsor ng batas, ang kahalagahan nito sa pag-institutionalize ng isang sistema na direktang tumutulong sa mga mahihirap na pasyente. Ayon sa senador, malaking ginhawa ang naibibigay ng malasakit centers sa mga kababayan nating wala nang maipambayad sa mga ospital. Samantala, sa iba pang mga balita, alas 4:53, inahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na nakipag-usap na ang kanyang ahensya sa mga opisyal ng Pakistan at India upang makakuha ng katiyakan para sa supply ng pinagsamang 2 milyong metrikong tonelada ng bigas at matugunan ng import na pangangailangan ng Pilipinas kung kinakailangan. Ayon sa kalihim, nakipagkita na siya kay Pakistani Ambassador upang isapinal ang Memorandum of Understanding para sa alokasyon ng Pilipinas ng hanggang 1 milyong metriko tonelada ng bigas kada taon. Tinatayang 25% ng kabuuang pangangailangan ng bansa para sa rice import. Ang inisyatiba ay naayon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iba-iba ang pinagkukunan ng bigas at mabawasan ang presyo ng pagkain at maging abot kaya sa mga consumer. Balita muli tayo mula naman sa probinsya. Ngayon hong 6 na minuto na lang, alas 5 na ng umaga. Nako, gising na ho, gising. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! 5 karagatan sa Eastern Visayas nadagdag sa listahan ng mga isinailalim sa shellfish ban dahil ho sa nakalalasong red tide. Balita mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy?
Nasa ilalim ng silphis ban ang 5 karagatan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Information Officer Christine Grisula sa isang panayam. Ang mga karagatan nasa ilalim ng silphis ban dahil sa rinted ng Daram Island sa Samar, Sumaraga Island sa Samar, Erong-Erong Bisak at Balogan City, Matarinaw Bisa, Eastern Samar, sakop ang General MacArthur Eastern Samar, Kinapunda, Hernani at Salcido. Samantala nasa Local Rinted Advisory man ang Kabato Bisa, Tacloban, Giwan Eastern Samar, Calabay City sa Samar. Tinanggal naman ng BIFAR ang silphis ban sa karagatan ng Ormoc City, sakop ng Alvera, Leyte, Merida at karagatan ng Leyte. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si Arstradito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala isa namang lalaking laseng natagpuang patay sa Davao Occidental. Balita mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Inompirma ng Santa Maria Municipal Police Station na may natagpuang bangkay ng isang lalaki sa sitio Unicarbay, Barangay Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental, pasado alas 9 ng umaga, Disyembre 19, 2024. Ayon sa report ng kapulisan, nakilala ang biktima na si Angelo Pipito, 44 anyos, nakatira sa Matanao, Davao del Sur. Sa inisyal na investigasyon, pasado alas 2 na madaling araw, nakauwi ang biktima sa kanyang bahay matapos nakipag-inuman at kinabukasan, natagpuan na lang ang biktima na wala ng buhay sa labas ng kanyang bahay sa may dirty kitchen. Patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan dahil bali ang lieg ng biktima. Ngunit ang pinagtataka ng kapulisan, wala silang makitang sinyales na may komosyon o nanlaban ang biktima dahil walang nasira sa dirty kitchen. Kaya hinala ng otoridad, baka sa sobrang kalasingan, bumagsak ang biktima at nabagok ang ulo. Sa ngayon, hinihintay na lang resulta sa otopsiya sa bangkay ng biktima upang malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June Suter. Samantala magsasaka naman inaresto dahil sa pagmumura at paninipa sa isang pulis sa checkpoint sa Binalonan, Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Kulong ang isang magsasaka matapos itong mambastos ng pulis sa Binalonan. Sa ulat ni Chief of Police Major Simon Paiking, pinara ng kanyang mga tauhan na nagsasagawa ng checkpoint of Plansita sa Barangay Poblacion Binalonan ang suspect na kinilalang si Arman Angke, 45 anyos, residente ng Barangay Santiago ng nasabing bayan dahil sa wala itong suot na helmet. Wala rin plaka ang motorsiklo nito. Nang sinita ni Patrolman Carion at Patrolman Zarzosa, bigla nitong pinahururot ang kanyang motorsiklo. Hinabol ni Patrolman Vidal at nang maabutan, hinanapan ng driver's license, subalit wala itong maipakita kaya kinuhang susi ng motorsiklo niya, subalit pinagmumuran nito ang pulis hanggang sa tinadyakan pa nito. Kaya humingi na ng tulong si Patrolman Carion sa kanyang kabady at tinaresto ang suspect na ngayon nasa kustodiya ng Binalonan Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Revised Penal Code Article 148 direct assault at Revised Penal Code Article 151 resistance and disobedience to a person in authority at unjust vexation. Ito si Freddy Fajardo, RH38 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH38 Freddy Fajardo. Magbalitang showbiz muna tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Kakaibang storya ng pelikulang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, hinangaan. Balita mula kay ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nako, andito tayo sa simbahan ng Quiapo. Kumakalembang para sa simbang gabi. Pero sa totoo lang, happy at masaya ang mga tao sa ganda ng pelikulang Strange Frequency na kung saan ay pinagbibidahan ito ni Enrique Hill. Matapos na ipalabas ang nasabing pelikula ay pinalakpakan ito ng mga tao dahil kakaiba nga ang naturang story at pagkakaderehe nito. Sinasabi na isa ito sa pinakamagandang pelikula na mapapanood sa Metro Manila Film Festival ngayong taon na ito. Mula sa Showbiz News Center, ako po si Morley Alinio.
para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kakaiba talaga ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Kahit nagsisimbang gabi, nakakasagap pa rin ng mga chismis. Good morning ho kay, sa mga nakatutok ho sa atin sa DZRH News Television YouTube channel. Tayo rin ho ay live na napapanood simulcast sa DZRH News Facebook page at sa atin hong Signal Channel 18 at sa marami pang cable operators sa buong Pilipinas. Oras ho natin, alas 5 na ng umaga. Ano po ba para sa inyo yung Pasko? Pasko sa akin, yung para sa mga bata. Saya. Para kay Jesus. Ang Pasko ba hindi kinakalimutan yan? Kasi karawan ni Jesus. Parang pagbabahalan, pagbibigayan. Pero, ayan ang Pasko, masaya. Mga Pasko, karamihan sa mga may pera lang. Pagka mahirap ka, konti lang. Hindi naman. Kahit ano na handa mo. Simple lang. Simple lang. Magandang umaga, Pilipinas! Headline! 2025 National Budget posibleng lagdaan ni Pangulong BBM bago matapos ang taon. Low pressure area sa Surigao del Norte posibleng maging bagyo ngayong araw ng Biyernes. Vice President Sara Duterte sinampahan ng ikatlong impeachment complaint. Bagong Air Force Chief itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Import ban sa mga buhay na baka at mga produkto mula sa Japan ipinatupad ng DA. At BITX nagabiso ho sa mga pasahero patungong Bicol Region sa mas mahabang biyahe. Magandang umaga, Pilipinas! Headline! Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, inyo hong nakakasama ngayong Thank God It's Friday, December 20, 2024. Sa pangalan din po ng buong puwersa ng DZRH News mula Metro Manila hanggang Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Yuel Reyes para sa Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Gising na ho, gising. Alas 5:03 na ho. Patay ang isang 54 anyos na lalaki matapos pagtatagain sa leeg at ulo ng kanya mismong pamangkin sa Isabela City sa Basilan. Kinilala ang biktima na si Meliton Hermosilia Baguio na huling nakitang nakikipag-inuman sa kanyang pamangkin sa sospek na si Merlito Baguio. Batay sa report, nakita pa ng mga kapitbahay si Merlito na humahangos palayo sa bahay ng kanyang tiyuhin sa barangay Kapatagan Grande. Ngunit huli na nang malaman ng mga ito na pinatay ni Merlito o Merito ang Meliton, ang biktima. Patuloy pang hinahanap ngayon ng sospek habang iniimbestigahan pa ang motibo nito sa pagpatay sa biktima.
Aabot naman sa 12 Chinese vessels ang na-monitor ng Philippine Coast Guard o PCG sa bisinidad ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa ulat ng PCG, 2 China Coast Guard vessels na number 3106 at 3104 ang kanilang natukoy kasama ang 7 Chinese Maritime Militia vessels na nakapaligid sa karagatan. Bukod pa rito ang 2 Chinese Maritime Militia vessels na nakitang nakaistasyon sa loob ng shoal at isang People's Liberation Army Navy vessel bound number 552 na may layong 50 nautical miles mula sa karagatan ng Zambales. Sa gitna nito, patuloy naman tiniyak ng PCG at BIFAR ang pagsulong sa karapatan at kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at mga aktibong pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa maritime operation. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin muna natin kung tuluyan na nga magiging bagyo ulit yung LP. Ito nga ba yung bagyo na humina tapos magiging bagyo ulit dyan ho sa Mindanao? Alamin natin kay Ginoong Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Sir Obet, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon nga, huling namataan yung low pressure area malapit dito sa may lalawigan ng Camiguin. At sa ngayon, medyo malit pa yung chance na maging bagyo ito at least in the next 24 hours. Ang nakikita ko nating senaryo sa patuloy itong pagkilos pa kanluran, ay posible itong maging isang bagyo ulit pag lapit po or pagpunta sa may bahagi ng West Philippine Sea. So posible pong maging bagyo ito habang papalabas ng PAR or sa labas na mismo ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw naman magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Palawan, ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin ng low pressure area na ating minomonitor. Gayon din, magiging maulan sa Bicol Region kasama ang Quezon Province, gayon din sa nalabing bahagi po ng Mimaropa, yung Oriental at Occidental Mindoro kasama ang Marinduque at Romblon, dulot ng shear line. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, dito sa Cagayan Valley Region, kasamang Cordillera at Aurora, inaasahan natin may hinang pag-ulan dulot ng amihan, habang dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan natin ang posibilidad ng mga isolated o pulo-pulong may hinang pag-ulan dulot din ng amihan. Amihan din po yung dahilan kung bakit may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at gayon din sa may area ng Catanduanes. Inaasahan kasi natin magiging maalon yung karagatan dulot ng hanging amihan, kaya delikadong maglayag ang mga maliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga nabanggit na lugar. At yan po lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Sir Obet, pahabol na tanong lang po. Safe para hubang maglayag sa karagatan ng Batangas patungo Mindoro, lalo sa mga uuwi nating kababayan ngayon? Wala po tayong nakataas na gale warning, no? So ibig sabihin, posible naman po pumalaot yung mga sasakyang pandagat. Maraming salamat po, Ka-Obet. Salamat po. Maganda umaga, Pilipinas! Oras ho natin, 7 minuto na makalipas ho ang alas 5 ng umaga. Gising na ho, gising. Sa iba pang mga balita, plano ng Office of Civil Defense o OCD na palawakin pa ang permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Canlaon. Ito ay upang matiyakan niya ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng umiiral na low pressure area sa bansa. Mula sa kasalukuyang 6-kilometer danger zone, tinitingnan ngayon ng OCD Western Visayas na i-extend pa ito hanggang sa 10 kilometro upang mailayo ang mga residente sa epekto ng inaasahang lahar. Kasabay nito, pinaplano na rin nilang ilipat ang evacuation centers na mas malayo pa sa 14 kilometro mula sa bulkan. Sa ngayon, 99.17% na ng mga residente na nakatira sa 6-kilometer radius zone ang nailikas ng mga otoridad. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, mga alternatibong ruta para sa mga motorista ipinatupad ng DPWH upang mabawasan ang mga sasakyan na matatrap sa traffic sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Ito ho yung ibinabanggit ho natin kanina na may abiso yung LTO Bicol, gayon din yung PITX para ho dito sa Metro Manila sa mga babiyahe patungo ho dyan sa probinsya. Kamusta na nga ba dyan? RH18, Roel Saldico. Roel, good morning.
Yes, good morning, Joel. Ipinapatupad na mula sa kahapon ang pagtalaga na mga alternatibong ruta para sa mga light vehicles upang mabawasan ang mga bulyo ng mga sakyang natatrapa sa balawakang traffic naman sa mga bayan ng Ragay at Lupi sa Camarines Sur. Sa traffic advisory ng DPWH, maaaring dumaan ang light vehicles mula sa Metro Manila, Santa Elena, Kapalonga Coastal Bypass Road hanggang makarating naman sa Labo at ito sa Daet at pasok naman sa Camarines Sur, gayon din sa vice versa. Bagamat aabot naman sa 4 at 5 oras ang biyahe sa nasabing ruta. Epektibo naman ito sa ayon naman sa DPWH dahil nababawasan ang bulyo ng mga sakyan sa mga lugar na natatrap naman o na-traffic dahil na rin sa hindi matapos-tapos ng mga road o reblocking at repairs sa kabaan ng Andaya Highway. Iniiwasan naman kasi ng mangyari ito na halos sa 17 km na haba ng traffic nito nakaraang Miyerkules. Mahigpit naman magabantayan ng Highway Patrol Group ang hindi na makapasok pa ang mga truck at mga buses sa mga alternatibong mga ruta sa naturang lugar. At kayo na nga, Yuel, ay tayo ay nasaksiyan ang pagdaan sa naturang bypass road naman sa Kapalonga, Santa Elena. Dahil ito ay papunta tayo ng Manila at nakarating tayo ngayong umagang ito. Talagang inabot tayo na mahigit 14 na oras ang biyahe mula Naga City ang naturang biyahe dahil nga sa matinding traffic na rasa ngayon sa Andaya Highway, lalo na sa Lupi, Camarines Sur, Yuel. Anong maipapayo mo, Roel, sa mga paluwas ng Maynila? Gayon din yung daan na tinahak mo ngayon lang, ano yung pinaka safest, ano yung hindi lubusang mata-traffic talaga? Para sa mga magtutungo sa Metro Manila, ay kung ang sasakyan ay light vehicle, ay mas maganda dumaan na lang sa Camarines Norte. At ito ay dumaan ito sa may Sipukot, Sipukot Camarines Sur, dire-diretso ito sa may Daet Camarines Norte, hanggang makarating naman sa Labo, Kapalonga, hanggang sa Santa Elena. Dahil meron naman itong mga guide at meron mga nakalagay na mga signages at nagabantay upang ito ay dire-diretso ang kanilang pagtatahak sa may nag-a-assist lugar. May nag-a-assist dito at yun na mga truck ay binabawal dito sa lugar na ito na alternatibong ruta at dito pa rin nadaan sila sa Andaya Highway. Pero kahapon ay itinapigil muna ang pagbiyahe ng mga truck at mga bus dahil nga ay prioridad na ayusin na muna yung isang linya ng highway dahil nga ay talagang matindi ang naranasan na traffic na halos ang iba ay naabot ng 7 hanggang 8 oras ang traffic na kung saan may isang oras na walang galawan ng sakyan sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur, maging dyan naman sa boundary ng Ragay, Camarines Sur. Roel, yung binabanggit na nasirang bahagi ng kalsada ito, dyan sa may Andaya Highway, mga ganong katagal daw bago maisaayos? At alam mo, Yuel, itong lugar na ito talagang meron kasing mahigit 1 kilometro may problema ang kalsada. Doon naman sa ibang unahan na naman, mahigit na naman 1 at 2 kilometro. Hindi naman siya isang lugar lang at talagang may mga area na mga reblocking, inaayos na mga kalsada. Ang problema na talaga dito, natataon kapag ganito ay mga parating na ang Pasko, parating na ang Holy Week, ito yung nangyayari dahil talagang lumalabas sa mga sakyan ay malaki yung volume ng mga sakyan na dumadaan dito sa Bicol Region, lalo na dito naman sa area ng papunta naman sa Metro Manila. So, kahapon ay nagsanib para sa PMP, ang Highway Patrol Group, maging ang DPWH LTO, at prioridad na ayusin itong Andaya Highway upang madaanan na ng mga sasakyan, mga truck at maging ang busa. Dahil nga ilang araw na, halos ang linggo na, ang problema ngayon na naranasan sa dali ng trapiko sa naturang lugar. So, yan yun ang mga update mula dito sa ating mga pag-update naman para sa ating mga motorista upang magabiyahe sa Manila o magabiyahe naman papoy naman sa Bicol Region.
Si Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH18 Ruel Saldico. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 5:13. Family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng sarili nilang brand ng tsokolate. Yan pong Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Doon sa mga nagbabalak na magbigay ng pangregalo, wala pang maisip, pinamaganda, Tangerine Chocolate. Nagregalo na ho kayo, nakatulong pa kayo sa mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating pong mga magsasaka ay nagpo-produce na ng dekalidad na cacao beans, ipinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. O, diligyan sa tangerine-chocolate.ph. Nandiyan din po yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, tinutulungan natin ang ating mga magsasaka, tinutulungan pa natin lumakas ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki niya na itong Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Magandang pamasko! Ang Laguna, marami nakatutok sa atin dyan sa Laguna. Kamusta ho dyan? Parang sarap mag-hot spring ngayon. Lamig ng panahon. Merlin na Marinduque, magandang umaga. Muli binabati natin ang happy birthday si Neng Alarcon. Ikaw ay binabati ni Kuya Angelo Palmones ng happy birthday ho ngayon. At nakatutok din pala sa atin si Mr. Principal Sir Arnold S. Tareha ng General Trias sa Cavite. Good morning, sir. Ngayon din sa atin hong mga taga-subaybay na mga taxi drivers na bumibiyahe na ho ngayon. Magandang umaga, Pilipinas. 20 stalls, tinupok naman ang apoy sa sunog sa isang palengke dyan ho sa Cotabato. RH19 June Dimakutak, June. Agandang umaga, Pilipinas. Umabot sa ikatlong alarma ang pagkasunog ng palengke sa bayan ng Dado, Alamada, Cotabato Province na pawang gawa lamang sa light materials. More or less, nasa 20 tindahan ang tinupok bago na control ng firefighters ang apoy. Nagsimula ng alas 4 ng hapon at dineklarang fire out ng alas 6:30 ng gabi. Sa impormasyon mula sa Alamada Police Office at Alamada Bureau of Fire Protection, sa magitan ng Investigator SFO2 Evangelista, inihayag niyang may 5 katawang sugatan na agarang nilapatan ng first aid. Sa initial na resulta ng investigasyon, nagsimula umano ang apoy sa isa sa mga stall na may nilulutong napabayaan umano at inaalam kung anong stall ito. Sa kasalukuyan ongoing ang damage assessment sa area ng nasunugan. Mula sa Central Mindanao, ako si RH19 June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Alas 5:22 na ho ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, malayo pa tayo doon. Ito ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng pagbibigay ng executive clemency para kay Mary Jane Veloso. Ayon sa Pangulo, batid niya ang naturang panawagan ng pamilya Veloso pero nasa preliminary stage pa lamang ang pag-uwi ni Veloso sa bansa. Walaan niyang ibinigay na kondisyon ng Indonesia sa paglilipat ng kustodiya ni Veloso pero dapat pag-aralang mabuti ang kaso. Ipauubaya na lamang daw ng Pangulo sa legal experts ang posibleng pagbibigay ng executive clemency kay Mary Jane.
course, we are aware of the request for clemency from her representative, of course, and from her family. And we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Samantala, nanawagan naman si Senator Joel Villanueva sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Natutukan din ang kaso ng marami pang overseas Filipino workers na nasa death row sa ibang bansa. Partikular na pinatututukan ng senador ang kaso ng nasa 49 mga Pilipino na nasa death row din sa iba't ibang bansa. Ayon kay Villanueva, kung hindi man lang tuluyang makakalaya ang mga ito ay kahit mapababa man lang ang kanilang sentensya. Patunay na anya ang kaso ni Mary Jane Veloso na kung hindi bibitaw ang gobyerno sa pagtutok ng kaso gaano man katagal ay may maganda pa ring resulta. Nanawagan tayo, patuloy na nanawagan sa Department of Foreign Affairs at sa Department of Migrant Workers na patuloy po nating tutukan ang mga kaso ng ating mga kababayan na OFWs na partikular po yung pong 49 OFWs na kasalukuyan pong nasa death row sa iba't ibang mga bansa na tiyakin po natin na kanilang matatanggap ang sapat at mas mabilis pa na tulong mula sa ating pamahalaan. Ang tinig ni Senator Joel Villanueva. Oras natin, 5:25 ng umaga. Ipinagtanggol ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagdalaan ng Senado at Kamara de Representantes ng pondo para mabigyan ng ayuda sa susunod na taon ang mga mahihirap at mga pamilya na kapos ang kinikita. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag sa isang talumpati bago nag-adjourn ng sesyon ng Kongreso para sa Christmas break. Sinabi ng leader ng Kamara na maraming pamilyang Pilipino ang nangangailangan ng tulong bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pandaigdigang hindi pagkakasundo at mga nagdaang kalabidad, kaya iginiit ng Kamara ang pangangailangan na magkaroon ng pondo para sa ayuda. Iginiit din ng House Speaker na hindi lamang paggawa ng batas ang kanilang trabaho kundi maging ang pagtiyak na ang mga batas na ginagawa ay makapagbibigay ng pag-asa at dignidad sa bawat Pilipino. Ipinuntupan ni Romualdez na ang budget na inaasahang lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang 2024 ay tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Samantala, titingnan ng Kamara de Representantes kung maaaring suspindihin ang pangongolekta ng premium contribution kapag napatunayan na maaari itong gawin dahil maraming nakatabing pondo ang PhilHealth. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang talumpati noong Miyerkules kung saan sinabi rin ito ang pagsasagawa ng investigasyon ng Kamara. Sinabi ni Romualdez na kung hindi maaari ang pagsuspende ng kinokolektang kontribusyon, maaari umano na ang irekomenda ng Kamara ay bawasan ito o itaas ang benepisyong natatanggap ng mga miyembro. Iginiit ni Speaker Romualdez na ang isinasagawang investigasyon ay bahagi ng oversight function ng Kamara. Mananatili umanong mapagmatsyag ang Kamara at igigiit ang pangangailangan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Kinilala rin na leader ng Kamara ang investigasyon ng Quadcom at Committee on Good Government and Public Accountability. Samantala ho, alas 5:27 na ho ng umaga. Uy, maraming salamat ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Ito pala mga binati natin na si Mr. Principal Sir Arnold S. Tareha. Bagay, sa tagal namin hindi nagkita nito ni Sir Arnold. Siya na ho pala ngayon ay ang Education Program Supervisor o EPS Filipino na 6 years na hong nagsaserbisyo. 6 years, higit na ho ito. Ito ho isa sa mga legendary ng campus journalist na isa rin ho sa mga nagtuturo sa amin ho noon nang tayo ho estudyante pa lamang. EPS Filipino na si Sir Arnold S. Tareha dyan ho sa Cavite na lagi hong nakatutok sa atin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga!
Pilipinas. Nakatutok din sa atin sina Lindon Sabun ng ito si Elvira Zubiri ng Zambales, Alcio Arnan ng Australia na nakatutok via YouTube. Gayon din kay Teresa, kay Rodney Bola-Bola. Good morning po. Oras natin 5:28 ng umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tayo po ay mag-ultamayo ha, pero ang sabi nga ng mga doktor, ng mga dalubhasa, dalawang kapsula isang oras bago matulog, mas maganda din daw po yun, ano ha? Ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito para habang tayo natutulog, naitataboy ang mga toksin sa ating katawan. Dahil once pumasok po ito sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, ang commander ng ating immune system ayon po sa mga dalubhasa. At nakatutulong din ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, nakapagpahinga ang katawan, lumalakas po tayo at nagkakaroon doon ng panibagong sigla. Mas magandang disposisyon pagkagising sa kinabukasan. Ayan, ha? Para kaya sa panahon na matindi ang hamon ng pagod, puyat at saka ng stress, kinakailangan mag-ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang nagaling po sa Theoxistal Ventures. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Available din po ito sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug Stores nationwide. Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ultamayo, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Sa lahat po ng mga naghahanap ng magandang investment opportunity, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka sa Mira at Sibera Prestige. Ito po ay pagtugon ng Westchester Realty sa pangarap niyong magkaroon ng sariling bahay. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig, 7 days after take-out ng Pag-ibig housing loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, ang simbahan, palengke, grocery stores, at pati munisipyo.
Kaya hindi na ho kayo bibiyahe pa ng pagkalayo-layo o matatraffic para lamang makipagtransaksyon. Napakalapit lang din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o dilikan sa 0947-434-5555. At kung kayo ho ay maswerte, ito yung pagkakataon yung magkaroon ng bagong bahay, meron pang bagong kotse. Kaya sa Disyembre, kapag kayo sinuwerte sa raffle, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Alas 5:36 na ho ng umaga. Gising na ho, gising. Nako, late na. Magandang umaga, Pilipinas! May pasok pa ho pero Biyernes ho ngayon, December 20, 2024. Yung iba, mga naka-sem break na. Kamustahin muna natin ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito ho muling sumadsad sa 59 piso. 59 pesos ang kontra dolyar ang halaga ng piso. Ito'y mula sa patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso mula sa naitalang 58.98 at 58.99 nito lang linggo. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, kapag nagpatuloy ang pagbaba, magkakaroon na ito ng epekto sa inflation. Samantala, sabi naman ng ekonomistang si Michael Ricafort, dahil sa inaasahang pagtaas ng inflation sa 2025, posible nga matuloy na sumadsad ang piso at baka apekto pa ito lalo sa inflation at import cost sa Pilipinas. Alas 5:37 na ho ng umaga, National Security Council may naliit ang no holiday ceasefire na deklarasyon ng CPP-NPA. Balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Well, ipinagpaglamang ng National Security Council ang deklarasyon ng Communist Party of the Philippines na hindi ito magpapatupad ng tigil putukan sa pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Sa harap ito ng magkakasunod na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw, Pasko sa Disyembre 25 at anibersaryo ng CPP sa December 26. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, wala nang laman ng pampa ng CPP no People's Army dahil isa na lang ang pinahina pa nitong guerrilla front. Gayun din, patunay lang umano ang pahayag na no holiday truce ng marahas na kagustuhan o layunin ng mga komunistang terorista. Una nang inisnap ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang ideya ng ceasefire sa tinawag nitong Jurassic na grupo, habang tiwala naman ng AFP na hindi na kaya pang maglunsod ng NPA ng balawakang pag-atake. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Hindi ko lamang ho yung binabanggit ho natin kanina na 59 pesos ang pumalo na ho ito dati sa 59 pesos. Yun nga lang ho, nakikita ho natin dahil sa walang puknat pa rin yun hong oil price hike. Ngayon ho, aantabayan natin kung sa susunod na linggo magkakaroon ba ulit, makakapahinga ba tayo? O magtutuloy-tuloy ho itong serya ng oil price hike na hindi pa bumababa mula ho ngayong Disyembre. Ang taas na ulit ng gasolina ngayon, ano? Sa bagay, sa dami rin ng mga nabiyahe ho sa ating mga kalsada. Sa iba pang mga balita, na aresto na ng mga otoridad ang itinuturong finance officer ng sinalakay na Pogo Hub na Zun Yuan Technology sa Bamban, Tarlac. Kinilala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang sospek na si Pan Mei Shu, isang Chinese national na nangunguna sa mga operasyon ng Pogo sa Bamban. Nadakip si Pan ng maispatan siya ng mga tauhan ng PAOK at Bureau of Immigration na kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Isa si Pan sa mga nakatakas na tauhan ng Zun Yuan Technology matapos salakayin ng mga otoridad ang Baofu Compound sa Bamban. Sa ngayon ay nahaharap ang sospek sa mga reklamong human trafficking at paglabag sa immigration laws. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ho, 20 minuto bago alas 6 ng umaga. Hino-stage ng isang 28 anyos na construction worker ang kanyang live-in partner at 4 na anak, kabilang ang 8 buwang gulang nilang sanggol sa Taguig City.
Ayon sa Taguig Police, nangyari ang insidente matapos mag-alboroto ang sospek dahil sa pagtanggi ng kanyang misis na bigyan nito ng pera pambili ng alak. Bago ang pang-hostage, nakahingi pa ng tulong ang biktima sa mga kapitbahay dahilan para maisumbong ito sa barangay at pulisya. Halos 4 na oras ang itinagal ng operasyon bago tuluyang napahinahon ng sospek at napusasan. Agad kinumpiska ang hawak nitong patalim at ligtas naman nasagip ang kanyang mag-ina. Samantala, dinukot naman ng mga armadong lalaki na nagpanggap na pulis ang isang inchik na boss umano ng isang Pogo Hub sa Parañaque City. Sa ulat, dumating sakay ng puting van sa nirerentahang bahay ng biktima ang 6 na armadong lalaki na nakadamit at vest na may nakalagay na pulis. Nang makapasok sa bahay, dinisarmahan ng mga sospek ang security guard at isinakay sa van ang Chinese national ng nakaposas. Paglilinaw naman ni Police Lieutenant Colonel Eric Wistia, Assistant Chief of Police for Administration ng Parañaque City, na hindi totoong mga pulis ang mga sospek. Hindi pa tukoy kung saan dinala ang biktima at wala pang impormasyon kung humingi ng ransom ang mga sospek. Sa inisyal na investigasyon, dating security guard sa subdivision ang isa sa mga sospek. Samantala, nanguna naman sa December 2024 Aeronautical Engineers Licensure Examination ang isang graduate mula sa Philippine State College of Aeronautics o PhilSCA sa Pasay. Ito'y matapos makakuha ng 93% na passing rate. Si Ven Samuel Domawan Flores na siyang pinakamataas mula sa 579 na kumuha ng pagsusulit. Bukod kay Domawan, kasama rin sa listahan ng top 10 sa exam sina Enrico Miguel Bartolome Aquino, Ray Jericho Perez Dagohoy, Gia Nathaniel Cornejo Virey, Robert Luis de Salisa Dineros, Monica Canlas, Benedict Vistal, Salm Lamoca Bautista at John Client Aklan Ranis. Ang mga nabanggit po na top-notcher ay nagsipagtapos sa PATS College of Aeronautics, Cebu Aeronautical Technical School at Philippine State College of Aeronautics dito ho sa may Pasay. Samantala, alas 5:43 hanggang sa ngayon ay nangangalaiti pa rin si Senator Amy Marcos sa kinahinatnan ng 6.352 trilyong piso na 2025 national budget. Sa katunayan ay tinawag niya itong very bad budget dahil sa mga kontrobersiya ukol rito. Paliwanag ni Senator Amy, may mga items na wala sa orihinal na budget ng Malacanang, ngunit pagdating sa Kamara at sa BICAM ay bigla na lamang sumulpot. Kabilang narito ang akap na pinondohan ng 26 bilyong piso, gayon din ang napapaulat anyang 21 bilyong piso na para sa Kamara at 5 bilyon para sa mga senador. Mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto ho bago alas 6 ng umaga. Number 1. Mamalengke muna tayo. Ilang rice retailers sa Cartimar Market sa Pasay City umapela sa DA na magbagsak ng kadiwa rice. So nga naman, anong maibebenta kung walang ibabagsak? RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Joel, good morning. Nanawagan niya sa Department of Agriculture ang ilang rice retailer dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Nabagsakan din sila ng 40 pesos na kadiwa rice. Mas gusto daw kasi nila magbenta ng 40 na kadiwa rice kumpara sa 42 hanggang 43 kada kilo na napagkasunduan nila ng DA. Paliwanag nila at least ay may piso silang porsyento sa mabebentang 40 pesos na inirerepak na ng kagawaran. Kaysa umano sa 42 na bigas na 40 nga ang puhunan
puhunan na uuwi naman sa plastic, bayad sa pwesto at tao ang kinikita nilang 2 pesos. Sa ngayon, may mabibili ng 48 hanggang 56 pesos na kada kilong well-milled sa Cartimar Market, habang nananatiling mahal sa 60 pesos ang kada kilo ng pinakamura namang imported. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort dyan ho sa Cartimar Market sa Pasay City. Samantala, doon pa rin ho sa binabanggit natin kanina dyan ho sa may Camarines Sur, may tumulong na rin daw po ang LTO para sa mga umalalay sa mga motorista dyan ho sa Andaya Highway. Balita mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Kuya Joel, ngayong araw ay magpapatuloy ang deployment ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO sa bahagi ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur na nasira dahil sa walang humpay na mga pag-ulan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II, ang pag-deploy ng mga personnel ay naglalayong tulungan ng lokal na pulisya at mga kawani ng LGU sa pamamahala sa daloy ng trapiko. Kahapon ay nagdulot ng kilometrong traffic ang pagkuha ng lupa sa nabanggit na main highway na patungo ng malaking bahagi ng Bicol, Visayas Region at ilan pang mga lalawigan. Dahil dito iniikayat ni Asik Pento sa mga motorista na panatilihin ang kanilang pasensya at wag nang gumawa pa ng mga aksyon gaya ng pag-counterflow dahil lalo lamang itong magdudulot ng karagdagang traffic. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa natin hong mga balita, 9 na minuto na lang ho, alas 6 na ng umaga, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 24 na volcanic earthquake sa Mount Canlaon sa loob ng 24 oras. Batay sa record ng ahensya, nagbuga rin ang Bulkang Canlaon ng 4,636 na tonelada ng asupre noong Miyerkules ng December 18. Naglabas din ito ng plume na may 100 metro ang taas patungo sa Timog Kanluran. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon na nangangahulugan ng magmatic unrest matapos ang pagputok nito noong December 9. Samantala, 9 katao ang sugatan matapos ang salpukan ng isang pampasaherong jeep at dump truck sa kahabaan ng Susana Heights Road sa Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Sa ulat ng pulisya, paliko sa kaliwa ang dump truck papuntang Susana Heights Road mula sa National Road, habang pakanan naman sa Susana ang jeep. Dito na nangyari ang insidente nang biglang mawalan ng preno o mawalan ng kontrol ang driver ng jeep, dahilan para dumire-diretso ito sa lane ng truck. 8 pasahero ng jeep pati ang driver ang isinugod sa ospital dahil sa tindi ng tinamong pinsala sa katawan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Samantala, patay ang isang pulis matapos pagsasaksakin ng kanyang karibal sa nililigawang babae sa Oton, Iloilo. Grabe naman. Kinilalaho ng pulisya ang nasawi na si Staff Sergeant Erwin Kalubayan na miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group Region 6. Batay ho sa ulat, nagiinuman ang biktima at suspect sa harap ng tindahan ng kanilang nililigawan nang biglang magkainitan sa usapin ng panliligaw. Humupa naman ang tensyon at nagpaalam ng uuwi ang pulis na siya hong biktima, pero sinundan pala ito ng suspect at biglang pinagsasaksak sa likod. Nakabawi pa ng putok ang biktima gamit ang kanyang service firearm, pero kalaunan ay binawian din ito ng buhay habang ginagamot sa ospital. Ilang araw lang ay naaresto rin ang suspect na pinaniniwala ang nagawa ang krimen dahil sa matinding selos. Samantala ho, 7 minuto na lang, alas 6 na ng umaga, 5 katao ang naaresto habang 10 ang nasagip sa isinagawang raid sa isang videoke bar na ginawang prostitution din sa Alaminos City sa Pangasinan. 7 sa nasagip ay pawang mga minor de edad na siyang kapwa iniaalok na makatalik ng mga customer ng bar. Isang non-government organization na nagsumbong sa NBI nang natuklasan nila ang kalakalan sa loob ng naturang establishmento. Pinalibutan agad ng pulisya ang bar at hindi na
nakatakas pa ang mga sospek na ngayon ho ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9208 o ang Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Samantala, suspendido ang trabaho ng Commission on Elections o COMELEC sa December 24 at 31. Yan ho'y upang bigyan daan ang kanilang mga empleyado na makasama ang kanilang mga pamilya sa Noche Buena at Media Noche. Ibig kong sabihin, hindi muna tatanggap ng anumang transaksyon ng COMELEC gaya ng mga maghahain ng petisyon sa mga nasabing petsa. At siguro yung iba hong mga pupunta rin sa mga government offices, sa mga private institution para hindi maabala ho ang inyong mga oras, lalo na ngayong holiday season. Marami ang mga opisina na hindi muna nagpapasok ng mga empleyado, wala munang pasok. Maigi ho, yun hong inyong mga pupuntahan, check nyo ho muna sa Facebook page nila kung sila ho ba ay bukas. Samantala, nanonood daw sa atin ngayon si Lieutenant Angel Havinar ng Nevada, USA. Sa ating mga kababayan dyan sa Nevada, USA. Lieutenant Angel Havinar, magandang araw po sa inyo dyan. Pagbati mula kay Tonton Lansangan, dating aide ni former President Fidel V. Ramos. Magandang araw po. Meron na lamang po tayong 5 minuto bago ho alas 6 ng umaga. Nakita niyo ho ba yung bagong polymer banknotes na inilabas ho ng Bangko Sentral? Pakita nga natin sa, meron ba tayo dyan, RHTV? Yun hong bagong polymer banknotes na yan, ito ho yung 50 pesos, meron din hong 100 at meron din hong 500, ano ho. Ganda nung maganda rin, maganda yung bagong design, ano ho. Kaya lang marami ho ang nag-aagam-agam diyan dahil bakit nga naman daw pinalitan imbis na yung mga bayani natin mga hayop yung mga inilagay sa polymer banknote. Pero kung di ako nagkakamali, sinagot na rin yan ng Bangko Sentral noon, ano. Sinabi na tuloy pa rin naman yung circulation ng perang papel. Ito nga lang hong polymer banknote series bago at imbis na yung mga bayani natin na nakalagay yung hong mga hayop na matatagpuan ho dito sa Pilipinas. Una na dyan yung Philippine Eagle dun sa 1,000. Marami rin tayo nababasa mga nagdududa ho. Hindi nilinaw naman ng Bangko Sentral yan na hindi pwedeng pwede namang matupi. Ano ho? At hindi pwede. Ang una ho kasing akala ng lahat, bawal siyang matupi talaga. Paano na kung nilagay sa wallet? Pero dati na ho nilinaw ng Bangko Sentral yan na pwede naman tupiin, ano ho, pero bawal lang daanan ng plancha dahil ito ho polymer. Hindi ho nagkakamali, parang gawa yata sa plastic yun hong material ho nito. At yung mga hayop na makikita natin dito sa 1,000, 500, 100 at 50 bagong polymer banknotes na ilalabas ng Bangko Sentral mga endangered na sa Pilipinas. Kaya maganda rin na makita natin yung mga hayop dito ho sa atin na bihira na hong makita dito sa Pilipinas sa napakaraming kadahilanan, lalo na ho yung Philippine Eagle na 1,000 piso, na makikita sa 1,000 piso. Nakakalungkot na kita tayo ng mga balita na merong mga binabaril pa rin dyan ho sa mga bandang Mindanao, sa mga bundok-bundok ho. Endangered species ho yan. Ang ganda. Minsan na ako nakakita ng Philippine Eagle at ang ganda, napaka-majestic ho ng itsura. Kaya sana sa pamagitan nito ma-promote din sa ating mga kababayan na ingatan ito hong mga ganitong klase ng hayop at hindi dapat pinapatay. Maganda umaga, Pilipinas! Ika-50 Metro Manila Film Festival sisimulan na ho bukas. Balita mula kay ating ding showbiz legend Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Bubuksan na ang Metro Manila Film Festival 2024 na sisimulan ng isang makulay na parada bukas ng hapon. Magde-deploy ng 3,000 kapulisan para mapanatili ang kaayusan ng daloy ng trapiko. Gusto ng MMDA na maging safe at walang maaksidente, kaya sa ngayong taong parada ay ipagbabawal ang paghagis ng mga giveaways kagaya ng mga t-shirts, candies, posters at kung ano-ano pang mga freebies. Iniiwasan daw kasi nilang sumugod ang mga tao sa float
para makakuha lang. Tataasan din ang float para hindi na makapagkamay ang mga artista sa mga tao kundi kaway-kaway na lamang. At titiyakin nilang bongga ang lahat ng mga karosa dahil tinaasan na rin ang premyo na umabot na ng 200,000 pesos ang mananalong best float. Magsisimula ang parada sa Kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall at magtatapos ito sa Manila Post Office at susundan iyon ng isang concert na pangungunahan ni Bamboo. Inilabas na rin ng MMDA ang order ng mga float na magpaparada at sisimulan ito ng pelikulang The Kingdom, susunod ang Topak, susunod ang Uninvited, pagkatapos ito ay Isang Himala, Hold Me Close, Espantajo, My Future You, and the breadwinner is Green Bones at ang panghuling float ay ang Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Ang sabi ng MMDA Chairman Attorney Don Artes ay titiyakin daw nilang ito ang pinakabongga na MMFF na nasa 50th edition na. At ang gabi ng parangal ay gaganapin sa Soler Resorts sa December 27 at bibigyan ng parangal ang dating Pangulong Joseph Estrada at dating First Lady Imelda Marcos na nagpasimuno ng Metro Manila Film Festival. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli mamayang alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita kasama si Katunying Anthony Taberna. Oras po natin, alas 6 na ng umaga. Biogesic for Kids.